Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 2, talata 41 hanggang 51. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. At ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol sa pagpunta ng banal na pamilya sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa noong si Jesus ay 12 taong gulang na. At doon ay ipinagdiwang nila ang kapistahan at sila ay pabalik na sa Nazaret noong mapagtanto ng mahal na Birheng Maria at ni San Jose na hindi nila kasama sa paglalakbay si Jesus, kaya't sila, ang mag-asawa, ay bumalik sa Jerusalem at doon natagpuan nila si Jesus na nakikipag-usap sa mga pantas, sa mga nakakaalam ng kautusan. At dahil sa kanilang pag-aalala, tinanong nila ang batang si Jesus kung ano ang nangyari at inihayag nila kung paano sila nabalisa. At sumagot si Jesus na siya ay kinakailangang nasa tahanan ng kanyang ama. At mahalaga ang sinabi sa huling talata ng ebanghelyong ito na nagbibigay diin sa kapistahan ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen. Sinabi rito na ang lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay iningatan ng mahal na Birhen sa kanyang puso. At kung ating pagninilayan sa iba't ibang bahagi ng ebanghelyo, lalo na sa mabuting balita ni San Lucas, ilang ulit na nabanggit na ang mga pangyayari ay iniingatan ng Birheng Maria sa kanyang puso. Ang mga pangyayari na gawa ng Diyos ay para bang mga kayamanan na ipinagtatanggol ng mahal na Birhen, itinatago sa kanyang kalooban. Sapagkat ang mahal na Birhen ay walang sala. Siya ay ipinaglihi at ipinanganak na walang bahid kasalanan. At ang bunga nito, siya ay may malinis na puso. At dahil malinis ang kanyang puso, kaya niyang basahin ang mga kaganapan at pangyayari sa kanyang buhay sa kasaysayan sa mata ng Diyos. Kaya nga para sa kanya ang mga pangyayaring ito ay hindi sumpa, hindi pagkakamali, ngunit mga pangyayaring isinulat ng kamay ng Diyos. At ito ay mabuti. Kaya nga kahit noong nasa paanan siya ng krus, totoo siya ay lumuluha, siya ay nasasaktan sa sinapit ng kanyang anak na si Jesus. Ngunit ang mahal na Birhen ay nanatili sa paanan ng krus, sa gitna ng pagdurusa. At kung tatanungin natin saan siya kumukuha ng lakas, ayun nga ang ating pinag-uusapan. Sapagkat siya ay may malinis na puso, kaya niyang basahin kahit pa nga ang kahindik-hindik na kaganapan sa krus sa mata ng kalangitan. Nauunawaan ng mahal na Birhen na ang lahat ay may dahilan. Kaya nga ngayon, tawagin natin ang ating mahal na ina upang tayo ay ipamagitan. Humiling tayo katulad niya ng isang malinis na puso at isang mata na mula sa kalangitan, upang makita natin ang lahat ng kaganapan at pangyayari sa ating buhay, sa ating kasaysayan, bilang mga pangyayaring itinakda at isinulat ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa araw na ito, ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa puso, sa kalinis-linisang puso ng mahal na ina. Sabay-sabay nating sabihin
Mahal na Ina, aming Birhen, aming pinakamamahal na Santa Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.